Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Senator Lacson, bueneltahan, grupong Duterte. Marcoleta, nagulantang matapos ma-freeze ang bank account ng Diskaya. Jinggoy at Joel nataranta at OG Diaz sinampal ang isang ambisyosong senador. Matapos ma-freeze ang bank account ng mga Diskaya at ibang sangkot sa maanumalyang flood control projects, abay grupong Duterte nagrereklamo at nananawagan pa, huwag daw selective, kaya naman may matinding buwelta si Senator Lacson. Samantala, nangako si Secretary Vince Dizon na may susunod pang mapapadlakan ng bangko, lalong-lalo na itong mga politikong sangkot. Basta abot ito ng ebidensya. Kaya naman yung ibang politiko abay nag-aalboroto. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. At unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Matapos maglabas ng sama ng loob sa pagkakadawit sa flood control scandal, handa raw pumirma si Senator Jinggoy Estrada ng anumang waiver para buksan ang bank accounts niya. Payag din si Senator Joel Villanueva na kapwa inakusahang may kickback daw sa mga proyekto. Puna ulit ang inabot ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez matapos idawit ang dalawang senador at sinabing sa milyong-milyong proyekto sa Bulacan, tig 30% ang payola sa kanila. Well mga kaibigan, yung regarding sa pag-waive ng bangko, hindi ibig sabihin yan pag nakita doon na malinis, walang amoy anomalya, absuelto na sila. Hindi ho Kasi nga alam naman natin yung mga galawan ng mga mandarambong, di ba? Ang daming paraan para itago nila yung mga nakaw na yaman na yan. Pwede nilang i-convert yan sa gold, di ba? Pwede nilang i-convert sa cryptocurrency. Pwede din mga kaibigan na bumili sila ng mga ari-arian at ipangalan nila sa mga kamag-anak nila, di ba? O ganun din sa mga bank account. Pwedeng nakapangalan sa ibang tao yan. Kamag-anak nila, kaibigan. Pero ang beneficial owners yan, sila pa rin, di ba? Para lang maitago yung kanilang nakaw na yaman. Kaya mahirap talaga to. Kaya matindi talaga yung buwelta mamaya ni Senator Lacson sa mga reklamador na to Reklamo ni Estrada, mas pinansin pa raw ang pagkadawit nila kaysa ng pangalanan ang higit 10 congressman na may kickback din umano sa projects ng mga Diskaya. Dati nang na-detain si Estrada dahil sa corruption at plunder charges at nadawit din sa pork barrel scam noong 2014. Baluarte ni Villanueva ang Bulacan at una na niyang kinagalit ang mga report tungkol sa di umano'y kaugnayan kay dating District Engineer Henry Alcantara na ngayon sinibak dahil sa marangyang casino activities nito kasama si Hernandez. Tila naging pabor daw ang Senado sa mga hinaing ni Hernandez na may banta raw sa buhay niya matapos idawit ang mga senador. Hamon naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa lahat, huwag mamili ng iimbestigahang infra projects. Lumitaw kasi online na may awarded projects sa mga Diskaya sa Taguig, ang baluarte ng mga Cayetano. Matindi talaga mga kaibigan, no? Itong galawan ng mag-asawang Diskaya. Halos lahat na ata ng lugar dito sa Pilipinas kinontrata na nila. Tapos ito namang si Cayetano, abay reklamo na naman. Sinasabi niya sa liderato ng Soto at Lacson, huwag daw selective. Kapal na mukha. Dapat sinasabi mo yan kay Marcolete, di ba? Kaya naman ito yung buwelta ni Senador Lacson sa mga reklamo ng grupong Duterte. So, ngayon, ito yung day of reckoning. Kala nila, lusot sila all the way. You can just imagine kung nagpatuloy ito. Para tayo mga gago. Sir, ang lumalabas totoo kasi naman sa mga nauna ng report, 142 billion ang insertion ng Senate. So, Yes. do you think... Paikan pa lang yun. Oo, pero do you think hindi lang dalawang senador ang pinag-uusapan natin dito? And paano kung mas maraming senador pa nga ang I lumabas? don't know, mawala kami ng quorum. Yun lang. Baka mawala ng quorum kasi kung kasuhan sila halimbawa Sandigan Bayan at plunder o kaya malversation o masama sila doon sa non-bailable na kaso, hindi ko sinasabing aabot sa walang quorum. Pero kung, ang sabi ko nga, pag nag-imbestiga tayo, dapat naka-blindfold tayo, hindi pwede yung, di ba, nakapit yung isang mata para hindi mo makita yung kaliwang side sa kabilang aisle. Dapat hindi ganun. Kaya siguro nag-aalboroto mga kaibigan, no? Yung ibang mga senador. Dahil nga sa sinasabi ni Senador Lacson na talagang walang atrasan to kahit sino ka pa, di ba? Kahit kapwa senador ka pa, kailangan talaga imbestigahan. Kaya siguro may mga ganitong nagdadrama, kunwari nag-iiyak, galit-galitan, naghahamon, at yung matinding plano na agawin yung Senate Presidency at yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Yan talaga yung target nila
para sila ulit yung maghari-harian dyan sa Senado. No, I think our colleagues understand that. No? Sana nga. Where I'm coming from. Kasi ba't pa tayo magsasagawa ng investigation kung mamimili lang tayo? Kaya Parang hindi naman fair do sa pinili natin, di ba? In answer to your question, kung ganun tayo dadalhin doon tayo dadalhin ng ebidensya, wala tayong magagawa, di ba? Sir Dasli, Kasi all out support naman si Senate President. Kasi nag-usap na kami It's about time na ayusin natin, wag yung napopulaan tayo na napopulaan, especially so na yung magnitude, this already beyond the Senate eh. Ano na eh. Kikilabutan ka doon sa, isipin mo, almost 2 trillion pesos yung for the past 15 years ba yun? Grabe. Yeah, kasi 2011 namin sinimulan, di ba? 2011, 15 years. Kung kukwentahin mo na parang more than 50% or more than 60%, magkano yung 60% ng 2 trillion? Di ba katakot-takot yung inubos na pera na kung kani-kanino napunta, tapos nalulunod yung mga kababayan natin, naglilimas ng tubig baha, palabas ng bahay. Doon sa may ilang concerns lang na parang in the past kasi para bang 15 yung pinangalanan ni Presidente na contractors. Kaya lang parang bakit masyado daw nafo-focus masyado sa mga diskaya. Now that you are the Blue Ribbon Chair, masitiyak ba natin na yung bang lahat sila, yung pangalanan doon ay mabubusisi ng gusto? Maski nga yung wala doon sa 15, di ba? Nandun sa 15 yung Darcy. Tama. Wala. Oh. Maski wala sa 15, WJ, papatawag natin. Rest assured na hindi lamang ang focus. Kasi sila yung, ewan ko bakit sa kanila na-focus eh. Hindi ko rin maintindihan eh. Hanggang sa napunta pang ang gagawing state witness. Hindi ko alam. Kaya nga mga kaibigan, di ba, nakafocus talaga sila. Dati, yung panahon ni Marcoleta, kay Diskaya. Di ba, naalala ninyo yung sinasabi natin na halos pinatawag nga yung mga kontraktor pero parang tumambay lang sila at nakafocus lang sila kay Diskaya. Tapos yung mga pinagsasabi, selective pa. Napansin nyo yun? Tapos ngayon binabaliktad na ang selective daw itong sina Soto at Lacson. Tindi talaga no, yung ginagawa nilang mga narrative. At itong pinakamatindi, yung gagawing witness, ang Diskaya. Kaya nga hindi nga makapaniwala si Senator Lacson dito sa galawan ni Marcoleta. Tapos mga kaibigan, di ba pinigilan niya ni Tito Soto? Aba, syempre to the rescue na naman itong si Caldero. Eto. Bakit nag-react si Senator Marcoleta? If I may, Senator, I cannot speak for you but you're my good friend. Mr. Senate President, siya lang naman ang mamadali kaya siya tinamaan. Pero tama na magdali siya. Bakit buhay Kahit tingin natin nagsisinungaling o hindi. Bakit po? Okay, number 1. Wala pong magnanakaw na hindi sinungaling. Alam namin. Kaya nga ang kapatid ng magnanakaw ay... Si Jinggoy? Hindi. Villanueva. Mga Duterte? Sino ba? Nagpapaguess Siyempre, hula lang naman mga kaibigan, di ba? Nagbibigay lang naman tayo ng sagot. Ewan ko, sino ba? Sinungaling. Bakit po? Ghost project. Pinirmahan mo na may project So nagsinungaling ka na may project kasi wala Di ba? Ninakaw mo, hindi sa'yo yun. Pinalabas mo sa'yo, nagsinungaling ka na. So magkapatid po yun. Hindi nga magkapatid, it's the same person. So pagka nahuli, hindi kagad aamin yan. Magsisinungaling muna yan. Alam na alam Pag binigyan mo ng protection ng mga Diskaya at hindi sila magsabi ng totoo, that can be corroborated in material points. I-discharge mo sila. Bahala sila sa buhay nila. Yun yung punto nila mga kaibigan, di ba? Ang dami pang sinasabi kasi. Ang pinakapunto lang naman yan ay sinusuportahan niya yung kagustuhan ni Marcoleta na gawing witness ang mag-asawang Diskaya. Pero may mga techniques yan. Uba? Sa ibang bansa, yung kanilang Attorney General, DOJ, sasabihin yan, paano yan, kumakanta na? O kaya sasabihin sa Diskaya, papakawalan ka namin, walang protection, pero ipagkakalat namin, sinabi mo na sa amin, ayaw mo lang pirmahin kung sino ang mastermind. So, there are different techniques that are legal Techniques to daw. ferret out the truth. Ay nako talaga Caldero. May nalalaman pa siyang technique mga kaibigan. Nilumot ka na po dyan sa pagiging politiko mo. Ang tanong namin, bakit may mga korap pa din? Di ba?
yung sinasabi mong technique, ba't di mo i-apply yan nung panahon ni Duterte? Di ba marami ding kurap doon? Di ba? Kahit ngayon, di ba? Maraming kurap. Ba't nagtuturo ka ng mga technique na yan? Kaka-Netflix mo yan eh. Bakit di mo nalang ginawa yan? Yun ang sinasabi ng Pangulo natin, mga kaibigan, na mas mainam na lang tumahimik. Kasi wala din namang naniniwala. Mas maganda na lang, umaksyon na lang. Ipakita sa galaw. Huwag yung puro ngawa. Di ba? Dito magaling ang mga alipores ni Duterte. Itong mga alipores ngayon ni Diskaya. Kaya tinatawag ngayon na DDS. Bagong bansag dito, DDS Duterte, Diskaya, Senators. Matindi nga naman. Kaya naman mga kaibigan, tulad natin at mga kababayan natin na talagang galit dito sa mga galawang ganito, tulad ni OG Diaz, abay sinampal po ng katotohanan itong ambisyosong senador na ito, si Cayetano. Ayon sa kanya, Cayetano, ang dami niyong iwas. Kung walang itinatago, walang dapat ikabahala, which is totoo naman. Ang dami niyong gusto, ang dami niyong ayaw, ang dami niyong iwas. So hindi nga yan matatapos. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni OG Diaz? Tulad na lamang nito, nag-uumpisa pa lang yung investigasyon ni Secretary Vince Dizon na kabago-bago dyan sa DPWH. Yung ICI na Independent Commission, di ba, na ayaw ni Marcoleta. Kabago-bago din yung bago nating chairman dyan sa Blue Ribbon Committee, Senator Lacson. Paano maiimbestigan ng mabuti to kung mismo itong mga alipores ni Duterte dyan sa Senado ay nag-iingay, nagre-reklamo, ang daming sinasabi. Di ba, parang hinaharang, laging madrama. Pati pa naman issue kay Diskaya, ito yung pinoproblema nila. Parang ang dating sila talaga yung biktima. Matindi mga kaibigan. Kaya siguro galit na naman etong si Marcoleta. Lalong-lalo na itong mga alipores ni Duterte dahil dito mga kaibigan. Last September 12, after we filed the petition, the first petition against 25 people, including 20 DPWH personnel and 5 contractors, with the Office of the Ombudsman, we immediately wrote a letter to the Anti-Money Laundering Council, to Attorney Matt David, requesting for an application of a freeze order with legal basis and justification under the Anti-Money Laundering Act. And we listed down all the respondents to the first complaint that we filed, which includes the now infamous BGC boys, Alcantara, Hernandez, Mendoza, et al., but also includes contractors such as Sara Diskaya of St. Timothy Construction, Sally Santos of SIBS, Mr. Mark Arevalo of Wawaw. And we are here to announce that the banks of the personalities in the first petition that was filed with the Ombudsman, the banks have already been informed to freeze the accounts of these personalities, including those that I have mentioned already earlier. Nako. So, napakalaking step po ito. This is a major step. Napakabilis po nito. Nako mga kaibigan, yan yung pinakaayaw ng mga alipores ni Duterte, yung salitang mabilis. Pag sinabihan mo ng forthwith yan, iba yung ibig sabihin nila, di ba? Tulad na lamang ni Mr. Forthwith, yung tahimik ngayon na si Scudero. Nako, lalong-lalo na. Itong si Diskaya, paano na yan? Paano siya makakabayad niyan? I-freeze nyo. Nako, may malungkot na senador siguro ngayon dito. September 12 lang po kami sumulat. At nandito na tayo. At na-inform na po ang mga bangko ng mga taong ito na i-freeze na ang kanilang mga bank account. Buti naman. So, thank you very much po sa Central Bank, sa BSP, at si AMLC. And hindi pa tapos ang laban. Tama. Initial steps pa lang ito, pero napakalaking bagay po nito. Dahil makakampante po ang ating mga kababayan. Nasisimulan na ho natin ang proseso na maibalik ang kanilang pera na ninakaw ng mga taong ito. Maraming salamat, Secretary Vince Dizon, sa mabilis mong aksyon. Yan ang forthwith, di ba mga kaibigan? Merong resulta agad. Hindi tulad nung panahon
ni Scudero na ang forthwith ay talaga namang napakabagal, di ba? Kaya naman may tanong ang ating mga kababayan dito kay Cayetano. Guilty ka ba sa vote buying at stealing? Kaya nasasabi mong lahat ng yan? Tapos, ang pinaka-importante lang ang lahat dito mga kaibigan, pagsisisi. Tapos may sinasabi pa mga kaibigan si Cayetano na hindi daw penalty o parusa ang sagot sa mga corruption na ito. Kundi kultura daw, ang ayusin dapat. Daming sinasabi mga kaibigan, no? Hindi mo maintindihan kung anong utak na itong mga ito eh. Takot sa accountability mga kaibigan. Yun yung nakikita natin dito. Lagi nilang iniiwasan yan. Dami nilang di ba, iwas. Sabi nga ni OG Diaz, di ba? Dami nilang iwas, daming sinasabi. O di ba? Mas importante daw yung pagsisisi. Kaya naman mga kaibigan, panghuli, ito yung sinabi ni Senator Lacson. Sabi niya, marami siyang kilala na government official na talaga namang nakapag-commit mga kaibigan ng mga kabalbalan, di ba? Mga pagnanakaw, kasinungalingan, korupsyon, tapos nagsisi, pero nagnakaw ulit. Tapos nagsisi na naman. Kumbaga, same cycle. Dahil ang pinaka-importante naman talaga dito mga kaibigan, na makita ng taong bayan is accountability. Kailangan may mapanagot. Kailangan may managot sa lahat ng mga kabalbalan nila. Diba? So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.